love stories. Hindi biro ang hirap kapag nagkahiwalay ang mga magulang. Maraming adjustments ang dapat nagawin at kadalasan ay bata ang naiipit. Ikaw kabarangay, paano kaya sa tingin mo mapagtatagpo ang dalawang mundo ng dalawang magulang na nagkahiwalay? Pero kailangang magkalapit para sa anak na sa kanila ay parehong nakakapit. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joel, 35 years old at kakahiwalay lang sa naging girlfriend ko for almost 4 years. Siya pala si Cynthia. Kaedad ko lamang siya at meron kaming isang anak na 2 taong gulang pa lamang. Mahirap na desisyon ang makipaghiwalay sa nanay ng anak ko. Sino ba naman ang gustong mapunta sa isang broken family, hindi ba? Kaya lang ay hindi ko na matiis ang ugali ni Cynthia. Lagi niya akong pinaghihinalaan na may ginagawang hindi maganda. Palibasa noong time na naging kami ay malala pa ang trust issues niya dahil niloko siya ng dating boyfriend niya. Nagkaroon din sila ng anak pero nasa poder ng lalaki ang bata. Pinasa sa akin ni Cynthia lahat ng galit at tamang hinala niya sa kanyang ex-boyfriend. Noong una ay sinubukan ko namang tanggapin yon. Mahal ko eh. Kaya lang habang tumatagal ay nakakapagod din pala ang ganong klase ng sitwasyon. Nakadagdag din ang pagiging high maintenance niyang babae. Hindi siya nakontento sa kung ano lang ang kaya kong maibigay sa kanya. Alam naman niya na hindi ganong kalaki ang sahod ko. Galing kasi siya sa may kayang pamilya kaya hindi niya matanggap na maliit lamang ang naibibigay ko sa kanya. Yun madalas ang nagiging away din namin dahil nasasaktan ang pagkalalaki ko sa tuwing pinamumukha niya sa akin na hindi sapat ang naibibigay ko. Hanggang isang araw ay nakipaghiwalay na ako sa kanya, Papa Dudut. Biglaan lang ang lahat dahil napundi na ako sa pagbubunganga niya sa mga pagkukulang at mali ko. At dahil nga sa pakikipaghiwalay ko ay nagtanim siya ng galit sa akin at nakaapekto yon sa anak namin, Papa Dudut. Bakit kasi ayaw mong sagutin ang tawag ko? Last week pa ako tumatawag eh. Kahit sana i-text mo man lang ako. Para saan pa? Hiwalay na tayo, di ba? Oo, hiwalay na tayo. Pero may anak tayo. Ano ngayon? Pwede bang maging mature ang usapan natin? Para na lang sa anak natin. Para sa anak natin? Sana naisip mo yan bago ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko na kasi kaya ang ugali mo. Gustuhin ko mang magstay para sa anak natin. Pero nahihirapan na ako. At akala mo madali para sa akin na makisama sa ugali mo? O sige na, mali na rin ako. Tatanggapin ko na lang yun para sa anak natin. Puro ka na lang para sa anak natin, pero hindi ka naman nagpapakatatay sa kanya. Anong hindi? Sinusubukan ko naman dati pa. Hindi ako nagkulang sa sustento. Kulang na kulang ang sustento mo. Hindi sapat ang binibigay mo. Yan mismo ang dahilan kung bakit umayaw ako sa'yo. Hindi ka marunong makontento. Sino bang makukontento sa maliit na sustento mo? Alam mo kung magkano lang ang kinikita ko. Maliit na nga lang ang natitira sa akin. Sakto lang para may pangbili ako ng toothpaste at deodorant ko. Halos sa inyong mag-ina na pupunta lahat ng sahod ko. Dapat lang namang mapunta sa amin yun dahil obligasyon mo kami. At para sabihin ko sa'yo, dapat hindi ka nakukontento sa maliit na sahod mo lalo't pamilyado ka na. Dapat nag-e-effort ka pa rin para maghanap ng trabaho na kayang bumuhay sa amin. Ginawa ko naman yun pero walang tumanggap sa akin kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral.
Kaya hindi ko rin maiwan tong trabaho ko kasi ito lang ang tumanggap sa akin kahit hindi ako college graduate. Ang dami mong dahilan talaga. Hindi ka na uubusan. Gusto ko lang depensahan ang sarili ko. Cynthia, magkaayos na tayong dalawa para sa anak natin. Maging maayos naman na sana ang pakikitungo natin sa isa't isa kahit hindi na tayo nagsasama. Huwag mong asahan na magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo kasi galit pa rin ako sa'yo. Baka naman pwedeng isang tabi mo man lang yung nararamdaman mong galit sa akin para naman makasama ko rin ang anak natin. At sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang ipakita sa'yo ang anak natin? Cynthia, ako ang ama niyan. May karapatan ako sa kanya. Tinanggal mo na ang karapatan mo sa kanya nung iniwan mo ko. Huwag naman ganyan, please. Gusto ko makasama ang anak natin. Huwag mong ipagkait sa kanya na magkaroon ng isang ama. Hindi ka maayos na ama. Kaya ayos lang kahit wala ka sa buhay niya. Hindi man ako naging mabuting karelasyon sa paningin mo, pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako naging mabuting ama sa anak natin. Parehas lang yun. Kung gusto mong maging mabuting ama sa kanya, sana naging mabuti ka rin sa nanay niya. Kaso hindi. Iniwan mo ako kahit ang dami kong tinis sa mga pagkukulang mo. Cynthia! Huwag ka na ulit tatawag sa akin, Joel, ha? Hindi mo na pwedeng makita ang anak natin. Tapos na tayo, di ba? Tapos na rin ang koneksyon mo sa anak natin. Mangiyak-ngiyak ako sa katigasan ng loob ni Cynthia mula noong nagkahiwalay kaming dalawa, Papa Dudut. Pinagdamot na niyang makita ko ang anak namin. Nakiusap ako ng ilang beses para lamang ipasilip man lamang niya sa akin ang bata kahit nga video ko lamang sana, pero ayaw niya. Nangutang ako ng malaking halaga para ibigay yon kay Cynthia pero tinanggihan niyang tanggapin yon. Hindi pa rin daw yon sapat. Ayaw niya talaga akong patawarin. Alam kong pinipersonal na lamang niya ako dahil sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Sinubukan kong lapitan ang mga kaibigan niya na nakilala ko at nakiusap sa kanila na baka pwedeng kausapin nila si Cynthia para lumambot na ang puso niya. Lahat sila'y walang nagawa, naging dahilan din yon para kagalitan niya ang mga kaibigan niya. Kaya mula noon ay hindi ko na sinubukang lapitan pa isa man sa mga malalapit sa kanya para maging tulay sa muling pagkikita namin ng anak ko. Napakasakit na hindi makita ang anak ko, siya na lamang ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong tiisin ang ugali ni Cynthia dahil gusto kong buo kami. Pero may limitasyon din ang pasensya ng isang tao at sa huli mas pinili kong lumayo na lamang kay Cynthia kaysa naman sarili kong peace of mind ang mawala. Mas naging payapa ang buhay ko noong nagkahiwalay kaming dalawa. Pero malungkot ako dahil gusto kong makasama ang anak ko. Kaya lang ipinagkakait sa akin ni Cynthia. Palagi ako nakatambay sa subdivision kung saan ay nakatira si Cynthia. Mabuti na lamang at may kaibigan akong nakatira doon kaya malaya akong nakakapasok. Panay ang silip ko sa bahay ni Cynthia sa pag-asang makikita ko kahit saglit lang ang anak namin. Pero bigo ako. Isang araw hindi ko na natiis. Kumatok na ako sa bahay para personal na siyang harapin. Bala ko nang makiusap noon sa kanya ng harapan. Pero ibang humarap sa akin nang bumukas ang kanyang pinto. Papa Dudut. Sino po kayo? Sino ka? Hala? Ako po kaya unang nagtanong. Joel ang pangalan ko. Andyan ba si Cynthia? Naku, umalis po kaninang umaga. Ganun ba? Mga anong oras kaya siya makakabalik? Baka po hapon na yon kasi dadaan daw muna siya sa bahay ng parents niya bago po siya bumalik dito. Sino ka nga pala? Ay, pasensya na, hindi po agad ako nakapagpakilala. Ako nga po pala si Mara, ang yaya ng anak ni Ma'am Cynthia. 30 years old at mula sa lugar ng mga matatapang, Etivac, Cavite! Hanip ang intro pang Miss Universe.
Kabog, di ba? Sabi nyo kasi magpakilala ako eh. Kaano-ano mo si Cynthia? Ay, naku, teka lang po baka miyembro kayo ng Budol-Budol Gang ha? Kasi yung mga ganyang tanungan, napanood ko na yan sa balita eh. Hindi. Ay, ex-boyfriend ako ni Cynthia. Kayo po yung lagi niyang sinasabi na kampo ng demonyo. Naalala ko na. Kayo yung tatay ng anak niya. Ang sakit naman nung kampo ng demonyo. Pero sige, tatanggapin ko. Ganun ang tingin niya sa akin eh. Ang tindi nga po ng galit niya sa inyo. Ang dami niyang kwento tungkol sa inyo. Hula ko, wala siyang magandang nasabi tungkol sa akin no. Ang galing niyo naman pong manghula. Iniwalayan ko kasi siya, kaya sobrang bitter niya sa akin. Naiintindihan ko naman siya, kaya lang Ano po? naiipit kasi yung anak namin. Doon ako nahihirapan. Ay, hindi po ba niya pinapakita sa inyong anak niyo? Mula nung nagkaiwalay kami, hindi na niya pinakita sa akin. Kahit makausapan lang po sa phone? Kahit yan, hindi pwede. Pinapaupa ko na muna ang galit niya sa akin. Pinagdarasal ko na lang na makamove on na siya agad para hindi na niya ipagkait sa akin yung anak namin. Mukhang matagal-tagal pa bago siya makamove on sa inyo, sir. Halos bumuga na nga ng apoy sa tuwing naaalala niya kayo eh. Mapagtanim din kasi ng galit yun. Hayaan mo na lang. Baka naman kasi minahal rin niya kayo ng sobra. Kaya nasaktan. Tapos naging bitter na dragon. Kaya nga eh. Minsan, pinagsisisihan ko rin na iniwan ko siya. Kasi bahal niyo pa ho, ano? Ay! Naiisip kong balikan siya para makita ko na yung anak namin. Sobrang desperado na ako, Mara. Gusto ko talagang makita kahit ilang minuto lang yung anak namin. Ay, paano kaya to? May naisip kasi ako pero baka mapag-initan ako ni Ma'am Cynthia kapag nalaman niya eh. Ano ba yun? Matutulungan mo ba ako para makasama ko ang anak ko? Hindi ko po may papangako pero susubukan ko po na maipakita sa inyo yung anak nyo kapag wala po si Ma'am Cynthia dito. Kukunin ko na lang po yung number nyo, sir. Gusto mo lang ata akong maka-textmate eh. Hala si sir! May boyfriend po ako sa Cavite ha? Huwag kayong ganyan, loyal ako dun. Binibiro lang kita kasi masyado nang mabigat yung usapan natin eh. Sige, ito ang number ko. Pero palitan mo na lang ang pangalan ko ha para hindi makita ni Cynthia na nag-uusap tayo. Ay teka, sisave ko na po. Patingin nga po ulit. Ayan. Nasave ko na po yung number nyo. Ite-text ko po kayo mamaya ha. Salamat Mara ha. Salamat. Sana matulungan mo akong makita ang anak ko. Hindi ko maitago ang saya ko nang makaharap ko si Mara. Nabuhayan ako ng pag-asa na muli kong makakapiling ang anak ko sa tulong ng kanyang yaya, Papa Dudut. Kinagabihan ay nag-text si Mara sa akin. Nakauwi na raw ang mag-ina ko. Kinuha niya ang Facebook account ko para isend ang pictures ng anak namin ni Cynthia. Palihim niyang ginawa yon habang nasa banyo ang ex ko. Yun ang unang beses na nasilayan ko ang mukha ng anak ko matapos siyang itago sa akin ng nanay niya. Kahit kasi sa Facebook ay hindi nagpo-post si Cynthia ng pictures ng anak namin. Kahit mga kamag-anak niya ay wala ring post tungkol sa kanilang mag-ina. Kaya hindi ko maitago ang sobrang gala ko nang sa wakas. Nakita kong muli ang anak ko kahit sa picture man lang. Sinabi sa akin ni Mara ang schedule ni Cynthia. Pinapadaan niya ako sa Huwebes dahil buong araw daw na wala si Cynthia dahil pupunta siya ng Pampanga para sa trabaho niya. May conference daw sila roon at gabi na siyang makababalik ng Maynila. Agad ako nag-leave ng trabaho para makasama ko ang anak namin. Pinaghandaan ko yon, bumili ako ng mga pagkain para sa kanya pero pinagbawalan ako ni Mara na bumili ng laruan para hindi makahalata si Cynthia. Sinabi rin niya na sapat na ang pagkain lang ang dalhin ko. Yung mauubos lang sana sa araw ng pagdalaw ko. Tinulungan ako ni Mara para makapagtago ng maayos kay Cynthia. Dahil oras na malaman ni Cynthia na nakakasama ko ang anak ko, ay baka mas lalo lamang siyang gumawa ng paraan para ilayo siya sa akin. Hindi ko yon makakayanan, Papa Dudut. Kaya buong ingat kami ni Mara sa mga pagpunta ko roon para kahit kaunti ay hindi maghinala si Cynthia sa ginagawa naming lihim na pagkikita, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tubong Cavite nga si Mara. Sa mga sumunod na araw na pagdalaw ko ay marami na akong nalaman sa kanya. Meron na pala siyang anak na 6 years old mula sa kanyang ex-boyfriend. Nasa Cavite ang bata at nadadalaw niya kapag day off niya tuwing Sabado hanggang Linggo ng tanghali. May boyfriend din siya na kasama na niya sa bahay nila sa Cavite. Yun daw ang nag-aalaga ng anak niya. Mabait daw ang boyfriend niya at wala siyang masabing hindi maganda roon dahil siyang tumayo bilang ama ng anak niya. Nakita ko naman kung gaano niya pinagmamalaki ang boyfriend niya. Isang bagay na hindi nagawa sa akin ni Cynthia noong kaming dalawa pa lamang. Kinakahiya kasi niya ako noon dahil nga mas malaki ang kinikita niya at galing pa siya sa mayamang pamilya. Natatandaan ko pa. Noong mga unang buwan na magkarelasyon kami ni Cynthia ay gusto niya sa dating kondo niya lamang kami magkasama. Ayaw din niyang mag-post kami ng picture na magkasama. Nasasaktan ako noon. Pero prangka naman niyang inamin sa akin na hindi ako gusto ng pamilya niya dahil may kaya nga sila sa buhay. Pero kahit na ganoon ay pinaparamdam naman sa akin ni Cynthia na minamahal niya ako. Pero atras abante lang din talaga siya sa relasyon namin. Dahil bukod sa sulsol ng kanyang pamilya ay dumagdag pa ang trust issues niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang kalokohan. Kahit na hindi naging maayos ang trato niya sa akin ay never ko siyang niloko. Yun naman ang may pagmamalaki ko sa kanya hanggang dulo. Kaya lang ay hindi naman niya yon pinakinggan dahil para sa kanya. Pare-parehas ng lahat ng mga kalalakihan. Pinagod niyo po yung anak niyo, sir. Ang himbing kagad ng tulog, oh. Sorry na. Na-enjoy ko lang makipaglaro ulit sa kanya. Alam mo namang ang tagal ko nang hindi nakasama ang anak ko. Gets kita, sir. Ganyan din ako sa anak ko tuwing umuwi ng Cavite kapag day off ko. Parang ayoko nga patulugin para hindi matapos yung bonding naming dalawa eh. Ang sarap maging magulang, no? Mahirap pero masarap. Sinabi niyo pa, sir. Wag mo na nga akong tawaging sir. Halos magkaedad lang naman tayo. Tsaka close naman na tayo eh. Eh naku, nakakailang naman kung tatawagin ko lang kayong Joel. Hindi ako sanay. Tatay kayo ng inaalagaan kong bata. Pero hindi naman kita pinapasahuran. Kaya tanggalin mo na yan sir ha. O sige na nga, susubukan ko. Mara, salamat talaga ha. Naging tulay ka para makasama ko ulit ang anak ko. Alam mo, ilang beses ka nang nagpasalamat. Okay na nga yun. Masaya akong makatulong. Tsaka kailangan talaga ng bata na makasama din ng tatay niya. Sana ganyan din ang mindset ni Cynthia. Ay, kaso hindi eh. Dinamay niya yung personal na galit niya sa akin para hindi ko makita ang anak namin. Hintayin na lang nating makamove on si Ma'am Cynthia. Lalambot din yun. Parang hindi ko na nga inaasahan yan. Yung ex nga niya bago ako, hanggang ngayon sinusumpa pa rin niya. May mga ganong tao lang po talaga, mapagtanim ng galit. Kahit maliliit na pagkakamali, hindi niya kayang patawarin. Isang beses, alam mo ba, nakalimutan ko lang siyang batiin para sa mansari namin. Aba, hindi na niya yun pinalagpas. Lagi niyang sinusumbat. Keso wala raw akong pakialam sa relasyon namin. Eh isang beses lang naman nangyari yun. Eh teka, may ganyang experience din ako kay Ma'am Cynthia. Minsan, nakalimutan ko ilabas yung basura. Ayun, mula noon may trust issues na siya sa akin. Halos oras-oras bago matulog, pinapaalala niya sa akin yung basura. Kahit hindi naman na naulit yun. Pero wala na siyang tiwala sa akin. Ang sabi niya, mauulit pa raw yung pagkalimot ko. Aabangan daw niya yon at ipamumukha niya sa akin. Ganyan nga siya. Gusto niyang mapatunayan lagi na tama siya. Kaya babantayin niya lahat ng galaw mo para makahanap ng butas. Gusto niyang may paglaban na hindi siya nagkakamali ng iniisip tungkol sa'yo. Ay, nakakapagod yun. Buti nga natiis niyo eh. Ikaw din naman natiis mo siya. Eh wala naman po akong choice kundi magtiis.
Malaki kasi ang pasahod niya sa akin eh. Hindi naman alagain yung anak niyo. Si Ma'am Cynthia na lang talaga yung kailangan kong pagpasensyahan. Sana balang araw, ma-realize niya yung ugali niyang ganun. Mauubusan talaga siya ng taong iintindi at magtitiis sa kanya kapag hindi pa siya nagbago. Matanong ko lang, Joel. Wala ka na bang nararamdaman na pagmamahal sa kanya? Mahal ko pa naman siya. Hindi naman yun agad-agad na nawawala. Napagod lang talaga ako nun kaya ako nakipaghiwalay. Pero andun pa rin yung love ko sa kanya. Huwag mong sasabihin ha. Papalakpak na naman ang pride nun kapag nalaman niya. Naku, ayoko na rin kayo magkabalikan dalawa. Ha? Bakit naman? Kasi kapag pinag-uusapan natin siya, ramdam ko yung lungkot at stress sa'yo. Pero kita ko pa naman sa mga mata mo na may feelings ka pa rin naman sa kanya. At okay lang yun. Hindi naman basta-bastang nawawala yun eh. Nanay kasi siya ng anak mo. Salamat sa pag-intindi ha. Sobrang bigat lang kasi talaga ng pinagdaanan ko sa kanya. Siya ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Pero siya yung pinakamasakit na lesson na dumating sa buhay ko. Takot ka na siguro magmahal ulit ano? Ay, Joel! Kailangan mo nang umalis! Tumatawag si Ma'am Cynthia! Mukhang pauwi na to! Nagpanik kaming dalawa ni Mara dahil nabaga ang pag-uwi ni Cynthia. Pinagdadampot ko na lamang lahat ng kalat at pagkain na pinagsaluhan namin ni Mara at ng anak ko bago ako lumabas. Nagmadali akong pumunta sa bahay ng kaibigan ko sa subdivision na yon. Doon muna ako magpapalipas bago ako mag-book ng masasakyan. Kailangan munang makauwi ni Cynthia bago ako lumabas ng subdivision para hindi kami magkasalubong na dalawa. Ganon na kasi ang sistema namin. Napakiusapan ko naman ang kaibigan ko. Naintindihan niya ang sitwasyon ko lalo't saksi siya sa naging relasyon namin ni Cynthia. Tinitext na lamang ako ni Mara kung nakarating na ba si Cynthia sa bahay niya at saka na ako aalis ng subdivision. Ilang buwan na rin na naging ganon ang kalakaran namin. And so far ay hindi naman kami nahuli. Madalas kaming nagkakausap ni Mara para humingi ng update sa anak ko. Ang sabi nga ni Mara halos hindi rin maharap na asikasuhin ni Cynthia ang anak namin dahil subsob ito sa pagtatrabaho kaya madalas silang dalawa ni Mara ang magkasama. Laging nagkukulong si Mara at ang anak ko sa kwarto niya at doon nagvi-video call kami ng palihim. Habang naglalaro ang anak ko, naka-on lang ang video para makita ko siya. Mabuti na lamang at tahimik ang anak ko kapag nakaka-video call ko siya. Araw-araw ay gano'n ang mga nangyayari. Siguro isang pasasalamat din na naging busy si Cynthia sa trabaho niya para kahit sa video call man lang ay makita ko ang anak ko. At syempre, hindi siya makakahalata sa sitwasyon namin. Isang Sabado nag-message si Mara sa akin. Hindi raw siya nakauwi ng Cavite dahil may bigla ang meeting si Cynthia. Kaya pinapunta niya ako doon. Sakto namang day off ko kaya may oras ako para pumunta doon. Bumili ako ng pagkain para sa anak ko at rosas naman para kay Mara bilang thank you ko sa kanya sa mga ginagawa niya para sa aming mag-ama Papa Dudut. Oh, Joel! Pasok ka na. Sakto, kaalis lang din ni Ma'am Cynthia. Hindi ka na nga ako mapaaga ng dating eh. Nag-shortcut ba naman yung taxing nasakyan ko kanina? Kinabahan tuloy ako na magpang-abot kami ni Cynthia. Hindi talaga kayo pinagtatagpo ni Ma'am Cynthia. Ayos na yun. Sana palagi na lang umain ng tadhana sa akin. Bumili nga pala ako ng rosas para sa'yo. Ito. Nako, nag-abala ka pa. Sana dinagdag mo na lang sa pambili ng pagkain ng anak mo. Nakabili na ako ng pagkain niya. Sakto na to para sa kanya. Dinagdagan ko pa nga para maibigay ka sa anak mo kapag umuwi ka sa inyo sa Cavite. Thank you tulog pa pala yung anak mo. Gusto mo ba gisingin ko na? Ay, wag!
Hayaan mong makapahinga siya. Magkwentuhan na lang muna tayo habang tulog pa siya. Kumusta ka? Ayos lang. Parang malungkot ka. Dahil ba hindi ka nakauwi sa Cavite ngayong day off mo? Mabuti ngang hindi ako umuwi dun ngayon. Ha? Bakit naman? Ano ba nangyayari? Magkwento ka, makikinig ako. Wala to. Ayos lang ako. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Sige, para mas sumarap ang kwentuhan natin tungkol dyan sa pinagdadaanan mo. Ayos nga lang ako, Joel. Huwag mo na ako intindihin. Gusto kong makabawi sa'yo sa lahat ng tinulong mo sa akin. Kung makakabawi ako sa pakikinig, andito ako. 2 tenga, nakasanla sa'yo. Ang kulit mo Okay nga lang ako. Kahit sinasabi mong okay ka, halata naman sa mga mata mong hindi. Di tama nga ako. Ay, ano ba nangyari? Kasi nakikipag-iwalay na sa akin yung boyfriend ko Sabi niya, hindi na raw niya kaya na 1 beses lang sa 1 linggo kami magkita. Natatakot daw siya na baka may makilala ako dito sa Maynila. Napipili niya ako kung trabaho ko raw o siya. Anong sinabi mo? Sabi ko pag-iisipan ko. So may chance na iwan mo ang trabaho mo rito para sa kanya? Oo, kasi mahal niya yung anak ko Mabait naman siya. Mahal mo ba? Parang. Hindi mo naman pala mahal, pero bakit nagstay ka sa kanya? Kasi bihira na lang yung maayos na karelasyon ngayon Maswerte ako na nakilala ko siya kasi minahal niya ako tapos damay pa yung anak ko. Naiintindihan kita. Nakakalungkot lang kung sakaling pipiliin mong iwan tong trabaho mo para sa kanya. Hindi pa naman ako sigurado sa magiging desisyon ko. Gusto ko pa rin naman tong trabaho ko, lalo na't napamahal na rin sa akin yung anak niyo ni Ma'am Cynthia. Salamat ha. Bilang magulang, masarap sa pandinig yung sinabi mo. Napakaswerte ng boyfriend mo sa'yo. Sana lang huwag kanyang i-pressure na mamili. May karapatan ka pa rin namang magdesisyon para sa sarili mo. Thank you Pwede bang payakap? Parang kailangan ko lang kasi ngayon. Sige. Halika rito. Kailangan ko rin naman ng yakap ngayon Papa Dudut, nagkayakapan kami ni Mara. Inakala kong sandali lang yon para medyo gumaan ang pakiramdam niya. Pero hindi siya kaagad bumitaw. Nakayakap siya ng mahigpit sa akin at kasabay noon ay nadinig ko ang pag-iyak niya. Halatang naguguluhan at nahihirapan siya sa problemang kinakaharap niya. Aaminin ko na pagyakap niyang yon ay may naramdaman akong kakaiba. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko. Lalo na noong dinidikit pa niya ang bandang dibdib niya sa akin. Papadudot, hinawakan ko ang kanyang buhok at hinaplos-haplos yon para doon mabaling ang atensyon ko at hindi ako makagawa ng hindi maganda. Pero sa ginawa kong yon ay mas lalong dumikit sa akin si Mara. At nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin ay agad niya akong hinalikan. Ako naman, Papadudot, ay nagpaubaya. May nangyari sa aming dalawa sa sala ng bahay ni Cynthia. Mabilis lamang yon dahil natakot din kami na biglang dumating si Cynthia. Nang matapos kami, nakayakap pa rin si Mara sa akin at sinabing yon ang unang beses na nakaramdam siyang muli ng saya. Sa piling ko lang daw niya naramdaman yon. Napangiti ako at aaminin kong magaan din ang loob ko kay Mara at nakikita ko siyang mabuting tao base na rin sa kanyang pananalita at kung paano niya kami asikasuhin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan niya ang boyfriend niya at sinabing hindi na niya iiwan ang trabaho niya sa Maynila. Nakaramdam ako ng tuwa sa mga nalaman ko dahil kahit papaano may magiging paraan pa rin ako para makasama ang anak ko. Dahil syempre oras na umalis si Mara ay mapuputol na ang pagkikita namin ng anak ko, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakipaghiwalay na nga ang boyfriend ni Mara sa kanya, Papa Dudut. Mabilis lang naman yung tinanggap ni Mara dahil alam niyang hindi naman niya mahal ang lalaking yon. Alam niyang nadaan lamang siya sa kabutihan nito at sa ipinakita niyang pagmamahal sa anak niya. Doon na kami malayang nagkaroon ng lihim na relasyon. Yun nga lang ay nilihim namin ang lahat ng yon hanggat hindi pa natatanggap ni Cynthia ang hiwalayan naming dalawa. Hindi ko pwedeng sabihin sa iba ang namamagitan sa pagitan namin ni Mara. Alam kong mas lalo lang magtatanim ng sama ng loob sa akin si Cynthia kapag nalaman niyang kasambahay niya ang pinatos ko. Naintindihan naman yon ni Mara at sinabi sa akin na walang problema sa kanya kung patago muna kami dahil alam niya ang ugali ng ex-girlfriend ko. Napadalas na ang pagpunta ko kina Cynthia. Kahit andon si Cynthia ay nagagawa ko pa rin makipagkita kay Mara. Doon nga lang kami sa bahay ng kaibigan ko nagtatagpo kapag tulog na si Cynthia. Madalas nga, kapag dumadalaw na ako sa bahay ni Cynthia, hindi ko na halos nakakasama ang anak ko kasi mas madalas na kaming magkaharutan ni Mara. Nananabik din kasi ako sa feeling na merong nagmamahal sa akin. Pero hindi naman namin pinapabayaan ang anak ko ha, ikaklaro ko lang. Siyempre alam niyo naman na siguro yung pakiramdam ng mga unang buwan ng relasyon, hindi ba? Kumbaga nakaikot lang kayo sa mundo ng bawat isa at ini-enjoy ang lambingan at saya. Ganon ang nangyayari sa amin noon ni Mara. Nagkakaroon kami ng sariling mundo kung saan kaming dalawa lamang ang pwedeng makapunta at makakita. Huwag mo naman masyadong pisilin yung tabako sa tiyan. Huwag mo na akong pigilan. Alam mo namang ito ang paborito ko sa'yo, di ba? Halata naman, palagi mo ang hinahalikan eh. Kakagigil eh. Parang taba ng baby. Lambot. Hawak nga ulit. Ikaw talaga, tama na nga, nakikiliti na ako. Ang hirap magpigil. Ikaw kasi, nag-crop top ka pa. Mas lalo ko tuloy nakita ang bilbil mo. Teka nga, magja-jacket na lang muna ako para tumigil ka na. Wag na. Ganyan ka na hanggang kabagin ka. Panindigan mo na lang ang crop top mo. Huwag tayo masyado maingay kasi baka mamaya magising pa yung anak mo. Ayos lang yun. Para makita niya kung gaano kasaya ang tatay niya. Masaya ka ba talaga? Oo naman. Mula nung dumating ka, nakakasama ko na yung anak ko. Tapos, may pabonus ka pang bilbil na pinanggigigilan ko. Ayaw mo na talagang lumayo sa usapang bilbil ha? Paano ba ako makakalayo? Laging nakadikit ang bilbil mo sa akin. Para maramdaman ko kung paano kang nag-iinit sa akin. Eto na nga't parang nilalagnat na ako sa init. Tara na nga sa kwarto ni Cynthia. Huy, bakit naman dun? Para hindi masakit sa likuran kapag nag-aano na tayo. Ang hirap kasi rito sa sofa eh. Medyo may katigasan na. Tsaka mukhang malaki yung kama ng ex-girlfriend ko kaya kahit tumambling pa tayo hindi tayo mahuhulog. Baka maamoy niya tayo pag uwi niya. Mas okay na rito sa sala para mabilis linisin yung ebidensya. Doon sana sa kwarto mo kaso andun naman ang anak ko. Pwede naman dun pero tahimik lang tayo ha? Ano, game? Wag na roon. Nakakailang naman kung sa harapan pa ng anak ko nilalandi yung yaya niya. Exciting nga yun eh. Ikaw ha? Grabe yung mga pantasya mo. Marami na kasi ako nasubukang pantasya mula nung naging tayo. Pukis nga ako, tsaka… Ay, tumatawag si Ma'am Cynthia. Sagutin ko lang to ha. Quiet ka muna dyan. Hello Ma'am Cynthia. Oh ma'am, ano po yun? Pauwi na ako ng bahay. Pakilutuan mo ako ng ulam. Kahit anong nandyan sa ref. Okay lang kahit prito. Mga ilang oras po ma'am bago kayo makarating dito sa bahay. Bakit kailangan mong malaman? Wala naman po. Para lang po matansya ko kung ano oras po ako magluluto. Para mainit po yung ulam na maaabutan nyo. Mga 2 oras mahigit.
Sa kapalitan mo na rin yung bedsheet ko. Nangangati ako ron eh. Sige po ma'am. Meron pa po ba kayong ipapagawa? Wala naman ah. Asikasuhin mo na lang yung mga pinapagawa ko. Bye. Joel, Ano yun? tara na dun sa kwarto ng ex-girlfriend mo. Dumihan na natin yung bedsheet kasi pinapapalitan na niya sa akin. Ayos! May nangyari sa amin ng ilang beses sa kama ni Cynthia, Papa Dudut. Aaminin kong nakadagdag ng init yon sa pakiramdam ko lalo't kama yon ng ex ko. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong umalis ng bahay. Hindi ko na nga nahintay na magising pa ang anak ko. Babawi na lamang ako sa susunod sa kanya. Kailangan ko na kasing makaalis para hindi kami magkaabutan ng nanay niya. Mabuti na lamang at maagang dumating ang nabukong sasakyan kaya nakaalis din ako kaagad bago mag-update si Cynthia na pauwi na raw ito. At nang makauwi ako ng bahay, tinadtad ni Mara ng mga selfie niya ang messenger ko. Napangiti ako at nakaramdam muli ng init. Sinabi ko sa kanya na mag-usap na lamang kami ulit kapag matutulog na si Cynthia. At makalipas nga ang ilang oras bago sumabit ang 11:00 ng gabi ay nag-message na si Mara. Gising noon ang anak ko at magkasama silang dalawa habang magka-video call kami. Para silang mag-ina at para kaming pamilya ng mga oras na yon. Nakapag-usap siguro kami ng mahigit 1 oras bago ko tinapos ang tawag. Para makapagpahinga na rin ang anak ko dahil alanganin na ang oras. Nag-chat na lamang ako kay Mara na sabihan niya ako kung kailan ulit ako makakadalaw. Mabilis naman siyang nag-reply at sinabing pwede na raw kagad kinabukasan. May out of town meeting daw si Cynthia at madaling araw na ito makakauwi. Natuwa ako noon dahil mas mahaba ang oras na makakasama ko na si Mara at ang anak ko. Kaya naman natulog na ako kaagad para maaga akong makabili ng mga pagkain nilang dalawa sa pagdalaw ko, Papa Dudut. Uy, ang dami mo namang biniling pagkain. Gusto mo talagang kumapal pa ang bilbil ko ha? Sakto lang yan para sa buong araw natin. Madaling araw pa talaga ang uwi ni Cynthia, di ba? Sabi nga niya baka bukas na raw ng tanghali ang uwi niya eh. Uy, ayos ah. Baka pwede pa ako makatulog dito nun. Para may experience ko namang matulog buong gabi kasama kayo ng anak ko. Gusto ko rin naman yun. Yaan mo, kapag lumamig na ang lahat, magagawa na natin yan. Sa ngayon, magtago lang muna tayo. Buti ka pa. Ang lawak ng pangunawa mo. Sana ganyan din si Cynthia. Wow! Cynthia! Ma'am! Akala nyo ganun ako katanga para hindi makahalata? 1 buwan ko nang alam ang ginagawa nyo. Palihim ako naglagay ng CCTV dito sa bahay, lalo na sa kwarto ko. Huminahon ka muna. Huminahon? May oras pa ba ako para gawin yon? Punong-puno na ako ng galit sa inyong dalawa. Ma'am, sorry po. Sorry saan? Sa pagpapapasok ng ahas dito sa bahay ko? Ay teka, ikaw pala ang ahas na pinapasok ko rito. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ako ang may kasalanan. Ako ang namilit na ipakita niya sa akin ang anak natin. Anak lang ba natin ang gusto mong makita, Joel? Base sa mga CCTV footage na nakita ko, parang masabik kang mayakap at mahiga sa kama yung yaya ng anak mo. Grabe rin! Ginawa niyo pa sa kama ko ang kababuyan niyo. Sorry, pero ikaw naman kasi. Ako na naman ang mali, Joel. Nakikita mo ba kung anong ginawa mo? Mas lalo mong sinira ang tiwala ko sa'yo. Kung sa una pa lang sana hindi mo na ipinagdamot ang anak ko sa akin, edi hindi sana tayo aabot sa ganito. Pinapatikim ko lang sa'yo ang epekto ng pag-iwan mo sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong idamay ang anak natin sa problema natin pero… Sa ayaw at gusto mo, madadamay talaga ang anak natin. Lalo na ngayon, ang bababoy nyo. Habang nasa kabilang kwarto ang anak natin, nagawa mo pa talagang patungan ng yaya niya, Joel? Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? Bakit init ng katawan ang pinapairal mo? Kasalanan ko po, Ma'am Cynthia. Huwag niyo pong sisihin si Sir Joel. At ngayon, Sir Joel ang tawag mo sa kanya?
Matapos kang maghubad sa harapan niya? Iba ka rin ha? Nagmamahalan lang po kaming dalawa. Walang masama sa ginagawa namin. Nagmamahalan? Walang masama? Sigurado ka? Habang wala ako sa bahay na to, pinagkatiwalaan kita, Mara. Ang biling ko sa'yo, wag na wag kang magpapapasok ng ibang tao. Pero sinunod mo ba yon? Hindi. Sabihin mo ngayon sa akin kung walang masama sa ginawa mong yon. Hindi mo na nirespeto ang bahay ko. At hindi mo rin ako nirespeto. Sorry po, ma'am. Hanggang sorry ka lang talaga, no? Tama na, Cynthia. Pag-usapan na lang natin to. Sige, pag-usapan natin to. Kasi ang dami ko nang naipon sa puso kong galit sa'yo eh. Baka sakaling gumaan kapag sinumbat ko na sa'yo lahat. Kapal ng mukha mo, Joel. Ang dami mong pagkukulang sa akin noon. Pero pinilit kong tanggapin ka. Kasi naniniwala ako na ikaw yung makakabuti para sa akin. Lalo na nung nabuntis mo ko. Pero anong ginawa mo? Nung time na gulong-gulo ko sa mga nararamdaman ko, iniwan mo ko. Pinabayaan mo ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin yung future na hindi ka namin kasama ng anak mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin na nagmamahal ka na ulit ng iba tapos makakalimutan mo na kaming mag-ina. Hindi naman mangyayari yun. Nagkaiwalay tayo pero hindi naman ibig sabihin ipababayaan ko na kayo. Mag-ina ko pa rin kayo at parte na kayo ng buhay ko. Mahal kita, Cynthia. Kahit ano pang nangyari sa atin, hindi na yun magbabago. Kung mahal mo ko, piliin mo ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kung gusto mo pang makita pa ang anak mo, ako ang pipiliin mo. Cynthia. Kami ng anak mo o ang katulong ko? Mamili ka. Hindi ako makagalaw sa sinabi ni Cynthia, Papa Dudut. Hindi ko nga rin matignan si Mara dahil alam kong nasasaktan siya sa narinig niyang sinabi ng ex ko. Kahit ako ay naguluhan, lalo na noong pinangtakot na ni Cynthia sa akin ang anak namin. Sinabi niyang lilipat na raw sila ng lugar at hindi ko na sila kailanman makikita. Ang bigat ng loob ko habang iniisip ang posibilidad na mangyari yon. Nang hindi pa ako sumagot ay sinabi niyang pwede kaming magkabalikang dalawa, total ay mahal ko pa naman daw siya. Ayusin na lang daw namin at susubukan niyang baguhin kung ano man ang mga naging pagkakamali niya. Hindi pa rin ako nakapagsalita noon. Parehas kami ni Mara. Nang wala siyang makuhang sagot sa akin ay pinalis niya ako ng bahay. Pero bago niya ako paalisin, binigyan niya ako ng palugit na 1 buwan para pag-isipan kung sino ang pipiliin ko sa kanila ni Mara. Tahimik pa rin si Mara at kabado dahil anak ko na ang pinangsasangga ng nanay niya. Pinalis na rin ni Cynthia si Mara at umuwi muna si Mara sa Cavite at sinabi niyang hihintay na lamang niya kung anuman ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap ng pinasok kong gulo. Sana ay matulungan niyo po ako. Oo, at may nararamdaman na ako para kay Mara. Nakikita ko siya bilang mabuting tao at mabuting karelasyon, pero aaminin kong mas mahal ko pa rin si Cynthia. Pero ang hirap na makasama pa siya. Pero paano ang anak namin kung sakaling hindi ko siya piliin na balikan? Higit sa lahat ay anak ko na ang pinakagusto kong makasama. Pero tulad ko ay ipit din siya sa sitwasyon. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ako ang inyong kabarangay forever, Joel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Masarap magmahal. Lalo na kung mahalaga sa atin ang isang tao.
Ngunit mahalaga ring magtira ng respeto para sa sarili dahil masaktan ka man pagdating ng araw, may kakapitan ka pa rin sa kabila ng iyong pagkabigo. Ikaw kabarangay, bigay todo ka rin ba kung magmahal? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Helen. 34 years old at taga General Nakar, Quezon. 14 years old pa lamang ako nang ipagbuntis ko ang panganay namin. Nakipagtanan ako noon sa boyfriend kong si Bart. Tutol po sa pagsasama namin ng mga magulang ko dahil masyado pa raw kaming mga bata. Pero wala na silang nagawa noong malaman nilang buntis ako, Papa Dudut. Nagpakasal kami ni Bart sa Huwes pagtungtong ko sa edad na 18. Sa pagsasama namin sa loob ng 2 dekada ay nagkaroon kami ng isa pang anak. Babae ang panganay ko at lalaki naman ang bunso namin. Papa Dudut, sa loob ng 2 dekada kalahati noon ay nasa Brunei si Bart dahil sa trabaho niya. Driver po siya ng isang mayamang pamilya doon at minsan lang talaga siyang makauwi. Pinapayagan naman siya ng amo niya na umuwi 3 beses sa isang taon kaya nagkakasama-sama pa rin kami ng mga anak namin. Hindi po yun naging madali para sa akin dahil madalas kong nami-miss ang asawa ko. Kahit ang mga anak namin ay nangungulila rin sa kanilang ama na hands-on talaga sa kanila noong hindi pa nag-iibang bansa. Pero sa ganong sitwasyon ay ipinapaunawa ko sa mga anak ko na mas malaki ang sweldo ng kanilang ama kung sa ibang bansa ito magtatrabaho. Tungkol naman sa pagsasama namin ay wala naman kaming naging problema kahit na LDR kami. Loyal ako sa asawa ko at ganon din siya sa akin. Pero unti-unting nayanig ang paniniwala kung okay lamang kami nang may makarating na balita sa akin, Papa Dudut. Nagkausap na ba kayo ng asawa mo? Mukhang hindi na tumatawag sa'yo. Iso ka, Nay. Magkausap nga lang kami kagabi. Kinumusta yung mga bata tsaka nagkwentuhan kami. O kailan daw siya uuwi? Next week na raw po. Excited na nga po ako eh. Sa tagal ba naman na hindi kami nagkita? Na-excite ka pa mukhang niloloko ka na ng asawa mo. Nay, saan nyo naman nakuha yung ideya na yan? Loyal po sa akin si Bart. Mahal na mahal niya kami ng mga anak niya kaya hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae. Nasasabi mo yan kasi hindi mo naman siya nakikita araw-araw. Hindi mo alam kung sino-sino mga nakakasama niya. Baka hindi mo namamalayan, may kalampungan na pala siyang iba. Nay naman, huwag niyo namang siraan yung asawa ko ng harap-harapan. O anong gusto mo? Siraan ko siya ng patalikod? Mas maganda na kung harapan kung sasabihin sa'yo na niloloko ka ng asawa mo, Helen. Kung hindi nyo na po gusto si Bart para sa akin, wag nyo naman siyang gawa ng issue. Mabuti siyang asawa. Hindi naman siya pumapalya sa pagpapadala at sa pangungumusta sa aming mag-iinan niya eh. Baka medyo nakukonsensya pa kaya nangungumusta. Kung sa pagpapadala naman, hindi mo dapat ipagpasalamat yun. Kasi may responsibilidad siya sa inyo, lalo na sa mga anak mo. Teka lang po, Nay. Bakit nyo po ba nasasabi yan? Hindi ba't sinabi sa'yo ng asawa mo na sa susunod na linggo pa siya uuwi? 2 araw na siya rito sa Pinas. Ano po? Kanina nyo naman nalaman? May nakapagsabi sa akin. Yung anak ng kaibigan kong galing sa Pasay. Nakita niya raw si Bart doon sa bahay na nadadaanan nila pa uwi. Kaya nga nagtanong siya sa akin kahapon kung lumipat na raw ba kayo kasi akala niya nandun na kayo mag-iina. Kaya doon na lang dumiretso si Bart. Baka naman niloloko lang kayo noon. Alam nyo naman kung gaano kadaling manira ng tao. Paano kung totoo? Bakit hindi mo tanungin yung asawa mo? Tama na po, Nay. Sinungaling yung nagkwento sa inyo, hindi pa nakakauwi yung asawa ko. Mukha akong pagtataasan ng boses. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, bahala ka.
Pero kapag ikaw na mismo nakahuli sa pagsisinungaling ng asawa mo, huwag mong ipapakita sa akin yung pag-iyak mo! Ang kulit nyo naman po kasi, Nay. Hindi nga po nagloloko yung asawa ko. Kung gusto nyo, tatawagan ko siya ngayon habang kaharap ko pa kayo. Wag na! Mas mabuti kung kakausapin mo siya kapag nandito na siya. Tanungin mo ng harapan para hindi makapagsinungaling sa'yo. Sige po, Nay. Kakausapin ko siya at papatunayan ko po sa inyo na hindi totoo yung chismis na nasagap nyo. Sana nga! Ayoko rin naman mangyari na ngayong pamasisira yung pamilya ninyo. Kung kailan mahigit 2 dekada na yung pagsasama nyo. Uulitin ko po, Nay. Mabuting asawa si Bart kaya hindi niya ako magagawang lokohin. Kapag napatunayan ko nagsisinungaling yung nagsabi sa inyo na nakita niya yung asawa ko, pupuntahan ko siya at kakausapin. Hindi ko palalampasin yung paninira niya sa asawa ko. Papa Dudut, kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na lolokohin ako ng asawa ko. Consistent naman kasi siya sa ipinapakita niya mula noong magsama kami. Mabait siya at responsableng asawa. Tuwing nakikipag-inuman siya ay nagpapaalam pa nga siya sa akin at hindi rin nagpapaabot ng madaling araw. Madalas pa nga siyang nagsasabing under noon dahil kapag pinauwi ko siya ay sumasama talaga siya at hindi na nagyayabang pa. May kaklase si Bart noong high school na nagtatrabaho sa Brunei bilang driver. Ang kaso'y pinauwi na ito ng asawa dahil naghahabol na magkaroon ng isa pang anak kaya nairekomenda nito ang asawa ko. Sa maraming taon na nagsama kami ay pinakita niya kung gaano niya ako kamahal. Madalas niya akong pinagsisilbihan. Magkatulong kami noon sa karinderya ni nanay at ayaw nga niya na napapagod ako kaya halos siya na ang gumagawa ng mga mabibigat na mga gawain. Nagkakahera na lamang ako noon at paminsan-minsan ay nagsaserve sa mga customers namin. Pero pagdating sa pagluluto at kahit na sa paghuhugas ng mga plato ay siya na ang gumagawa. Bukod pa roon ay naghahanap pa siya ng mga racket hanggang sa maging driver siya ng delivery truck. Okay naman ang kitaan niya roon pero noong naospital ang bunso namin, naubos ang savings namin mag-asawa nang kinailangan itong operahan. Pero noong magkatrabaho siya sa Brunei, mabilis kaming nakabangon, Papa Dudut. Mahal, na-miss kita sobra. Tagal naman kasi nating hindi nagkita. Nandito na ako. At habang nandito ako, babahawi ako sa inyo ng mga bata. Nasaan nga pala sila? Nasa school pa, may pasok sila ngayon eh. Oo nga pala. Sinabi mo ba na ngayon ako darating? Syempre hindi, gusto mo silang isorpresa, 'di ba? Oo, miss na miss ko na sila eh. Lalo na yung bunso natin. Tagal na nag-aaya na maglaro kami ng basketball. Siguradong matutuwa yun mamaya kapag nakita ka niya. Na pala, kamusta si nanay? Nakasalubong ko siya kanina dyan sa labas ah. Binati ko pero hindi ako pinansin. Galit ba siya sa akin? Ha? Baka bad mood lang yun si nanay, pagpasensyahan mo na. Nakakapanibago lang kasi. Dati naman, kinukumusta niya pa ako tuwing nagkikita kami sa labas. Ay nako, kakausapin ka rin ni nanay. Wrong timing ka lang talaga. Teka, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako kanina. Ikaw, kamusta ka naman? Hindi ka ba nahihirapan sa mga gawain dito? Sus, makapangumusta ka naman. Parang hindi tayo nag-uusap sa video call. Syempre okay lang naman ako, kayang-kaya ko pa mga gawain dito. Bakit parang nakukulangan ka pa? Yun na nga, nakukulangan din ako kaya parang kailangan ko na ng bagong aalagaan. Total, nandito ka na. Anong ibig mo sabihin? Mahal, gusto ko na ulit magbuntis. Ano? Gusto ko ng isa pang anak. Malalaki na kasi mga anak natin eh. Mahal naman, baka naman naiinip ka lang kaya mo naiisip yan. Saglit lang ako rito. Sino sasama sa'yo tuwing may check-up ka? O kaya pag nanganak ka na? Nandito naman si nanay. Pwede niya akong samahan. Tsaka siya rin naman yung nag-aasikaso sa akin nung nanganak ako, di ba? Oo, pero busy na si nanay sa karinderya. Nakakaya naman kung maaabala pa siya. Baka sabihin niya pa, ako yung asawa mo pero hindi man lang kita masamahan. Nasabi ko na to kay nanay. Kahit na. Bakit parang ayaw mo? Hindi naman sa ayaw. Parang hindi lang maganda yung timing.
Kung hindi ngayon, kailan pa, mahal? Kung kailang hindi ko na kaya, ganun ba? Pwede naman sa ibang taon. Wag lang muna ngayon. Pagbigyan mo na ako, sige na naman, mahal. Gusto ko lang talagang maranasan ulit na may alagang baby. Pero gusto ko ring makasama mo ako sa pagbubuntis mo. Para masubaybayan ko yung anak natin hanggang sa paglabas niya. Pwede naman kitang laging i-update. Madalas naman tayo magka-video call, di ba? Oo, pero iba pa rin yung nakikita ko kayo na malapitan. Para may magawa man lang ako para sa inyo. May magagawa ka naman eh. Sinusustentuhan mo naman kami tsaka lagi ka rin nangungumusta. Sapat na sa akin yun. Mahal, please naman, makinig ka sa akin. Huwag na muna ngayon, okay? Gusto ko rin naman magkaanak pa tayo. Pero hindi lang talaga ito yung tamang panahon para dyan. Ang simple-simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Hindi naman ikaw yung magbubuntis kundi ako. Mahal, pag-usapan na lang natin to ulit sa susunod, okay? Magpapahinga muna ako. Ang layo pa ng binyahe ko papunta rito. Ano pa nga bang magagawa ko? Papadudot na gulat ako sa hindi pagpayag ni Bart na magkaroon kami ng anak. Samantalang siya pa ang humihiling sa akin na sundan na ang bunso namin noong huling uwi niya rito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nakapagpabago ng isipan niya. Tinanong ko naman siya ulit pero iisa lang talaga ang sagot niya. Hindi pa raw yun ang tamang panahon para magkaanak kami, Papa Dudut. Pinanindigan niya po ang katwiran niyang yon, kaya naman hindi na rin ako nagpumilit pa. Inisip ko na lamang na pwede pa rin naman talaga sa susunod na taon. Nang makauwi si Bart, akala ko ay madalas na kaming makakapag-bonding. At susulitin talaga niya yon, yung oras na kasama kami, pero hindi po ganon ang nangyari. Nung unang 2 araw ay nakipaglaro pa siya ng basketball sa bunso namin. Nagluluto rin siya sa bahay at naglalambing din sa akin. Pero mula nung 3 araw niya sa amin ay palagi na siyang umaalis. Ang paalam niya, may importanteng lalakarin lang daw at sa susunod na pag-alis niya, sinabi niyang tutulungan niya lang daw ang kumpare niya sa pag-aasikaso ng requirements para makapagtrabaho din sa Brunei. Papadudot na unawaan ko naman yon dahil may tumulong din naman sa kanya noong kaya hinayaan ko lamang siya. Pero noong araw-araw na siyang umaalis ay doon na po ako nagduda sa mga ginagawa niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng minsang umalis si Bart ay sinundan ko na siya. Nakita ko siyang dumiretso sa terminal ng bus sa Infanta papunta sa Maynila. Wala po siyang dalang gamit maliban sa chest bag na lagi niyang daladala tuwing umaalis siya. Hindi pa noon nakakakyat ng bus si Bart kaya nagpa siya kung tawagan siya para malaman kung magsisinungaling siya sa akin o hindi. Tumawag ako at sumagot naman siya. Tinanong ko kung nasaan siya ng mga sandaling yon pero nagulat ako ng ibang lokasyon ang sinabi niya sa akin. Malinaw na nagsisinungaling noon ang asawa ko. At dahil doon ay may mas nadagdagan pa ang pagdududa ko sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nakumpirma kong niloloko na ako ng asawa ko. Noong pabalik na siya sa Brunei ay hindi na siya nagpahatid sa airport kaya mas lalo akong nagtaka. Dati naman kasi ay pinapasama pa niya ang 2 naming anak tuwing inihahatid ko siya. Pero nagdahilan siya na masyado raw siyang malulungkot kapag sumama kami roon. Pero kahit na hindi niya kami pinasama ay sinundan ko siya, Papadudot. Hindi niya namalayan na nakasakay lang kami noon sa isang bus papunta sa Maynila. At laking gulat ko noon nang pagdating niya sa terminal ay may babaeng sumundo sa kanya. Nakakotse pa yung babae. Maganda siya at may katangkaran din pero mukhang mas matanda pa siya sa akin. Hindi ko na sila nagawa pang sundan nang makita ko mismo kung paano siya hinalikan ng asawa ko. Hindi na ako nakakibo sa kinakatayuan ko ng mga oras na yon. Napaluha na lamang ako nang mapagtanto ko kung bakit may nagbago sa pakikitungo ng asawa ko sa akin
at sa mga anak namin. Mahal, kumusta yung biyahe mo pa Maynila? Okay naman. Safe naman ako nakarating dito sa airport. Sa airport? Sana nga, sinama ko kayo eh. Ngayon pa lang, namimiss ko na kayo ng mga anak ko. Talaga? Oo naman, mahal. Bakit parang hindi ka naniniwala? May dahilan ba para hindi ako maniwala sa'yo? Ano ba yung pinagsasabi mo? Siyempre wala. Sigurado ka? Mahal, ano ba to? Parang iba na yung tono mo ah. May gusto ko ba sabihin sa akin? Wala. Wala, pero ganyan ka naman makipag-usap. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Ay, mahal. Pwede bang diretsahin mo na lang ako? Ang hirap kasi ng ganito na parang manghuhula pa ako kung bakit ka nagkakaganyan. Nasaan ka ngayon? Nandito sa airport. Pwede bang mag-selfie ka ngayon? Ha? Maraming tao rito. Nakakahiya. Kailan pa naging nakakayang mag-selfie sa airport? Ginagawa mo naman yan dati ah. Mahal naman. Ano bang mahirap sa hinihiling ko sa'yo? Selfie lang naman, 'di ba? Hindi kasi pwede. Bakit hindi pwede? Baka naman kaya ayaw mo kasi wala ka naman talaga sa airport. Paano mo naman nasabi yan? Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan. Akala mo ba hindi ko malalaman na next week pa talagang flight mo? Ano? Hindi ka makasagot kasi totoo yung sinasabi ko? Oo, totoo. Wala rin naman point kung magsisinungaling pa ako. Wala ako sa airport. Nandiyan ka sa babae mo, di ba? Kailan mo pa ba ako niloloko, ha? Kailan pa kayo ng babae mo? 5 taon na. 5 taon? Ganong katagal na kayo magkarelasyon? Bart naman! Paano mo nagawa sa akin to? Mahal, pasensya ka na. Kinailangan ko lang kasing gawin to. Kailangan ko ng tulong niya para magkaroon ng trabaho sa Brunei. Tinulungan ka naman ng kaibigan mo, di ba? Ano pa yung tulong na sinasabi mo? Nagsinungaling ako sa'yo noon. Totoong tinulungan ako ng kaklase ko nung high school. Pero nabankrupt yung amo ko. Nagbawas na siya ng mga driver nila. At isa ako sa natanggal kasi ako lang naman yung Pinoy doon. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon, mahal. Buti na lang, ipinakilala sa akin ng kaibigan ko si Angelica. Siya yung tumulong sa akin para magkaroon ng panibagong trabaho sa Brunei. Marami siyang kilala na makakatulong sa akin. Kaya may napasukan kaagad ako noon. Kaya ba pati yung Angelica na yun, pinasukan mo na rin? Mahal naman. Intindihin mo naman ako. Para sa inyo rin naman itong ginagawa ko. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo na natanggal ako sa trabaho kasi ayoko ma-stress ka pa. Saka ayoko rin umuwi nang wala man lang sapat na ipon. Ngayong may ipon na tayo, hindi mo na kailangan makisama sa babae mo. Umuwi ka na rito. Mahal, hindi talaga pwede. Please naman, unawain mo naman ako ngayon. Anong gusto mong gawin ko, ha? Tanggapin na lang na may kahati ako sa'yo, ganun ba? Hindi naman magtatagal to, mahal. Pansamantala lang to. Ikaw pa rin yung mahal ko. Kayo pa rin yung pamilya ko. Kaya sana, pagbigyan mo na muna ako ngayon. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo pa nasasabi sa akin yan ngayon. Hindi ka pumayag nung sinabi ko sa'yo na gusto kong magbuntis ulit. Tapos ngayon, malalaman ko na may kabit ka pala. Ano gusto mo maramdaman ko? Dapat ba hindi na lang ako masaktan kasi mahal mo naman kami ng mga anak mo? Niloko mo na nga ako eh. Huwag mo naman akong gawin tanga. Papadudot dahil sa galit ko ay napilitan si Bart na bumalik at ilaan sa amin ang natitira pa niyang 1 linggo dito sa Pilipinas. Harap-harapan niyang inamin ang naging affair nila ni Angelica. Kahit daw nasa Brunei siya ay madalas pa rin silang magkasama. Sobrang sakit noong nalaman ko lahat-lahat ng panloloko sa akin ng asawa ko. Kahit na sinabi niyang ginawa niya yon para sa amin, ay hindi ko pa rin matanggap na sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ay matagal na rin pala niya akong niloloko. Pero kahit gaano kasakit ang ginawa niya, nagdesisyon ako na inihim yon sa mga anak namin. Nagpanggap kami na walang problema dahil ayokong maapektuhan sila. Lalo na't pareho pa silang nag-aaral. Isa pa, Papadudot, ay masyado ring makiama ang 2 kong anak kaya hindi kaya ng puso ko na masira ang tingin nila sa papa nila. Tiniis ko ang lahat
Kahit na may choice naman akong kumawala na lamang sa relasyon namin. Sa madaling salita ay pumayag ako na may kahati ako sa asawa ko. Pumayag rin ako na magsama sila sa Brunei. Ang kapalit naman noon ay hindi nagkulang sa sustento sa amin si Bart. Palagi rin siyang tumatawag para kumustahin ang mga anak namin. Sa madaling salita ay walang nagbago sa amin. Kahit pa alam ko na may kabit siya, Papa Dudut. Nasaan ka ngayon? Nandito ako sa kwarto ko. Bakit hindi mo kasama ngayon yung babae mo? Hindi mo ba siya namimiss? Pwede bang wag na natin siya pag-usapan? Bakit hindi? Parte na rin naman siya ng buhay natin, di ba? Pinagsasabay mo kami kaya masanay ka ng palagi ko siyang binabanggit. Mahal naman. Kayo pa rin yung pamilya ko kahit nagsasama na kami ni Angelica. Nabuksan ko yung Facebook account mo at nabasa ko yung conversation yung dalawa. Akala ko ba, kailangan mo lang siya. Bakit may I love you ka na sa kanya? Umamin ka nga sa akin? Mahal mo na ba siya? Oo, mahal ko na rin si Angelica. Sa 5 taon na magkasama kami, imposible namang wala akong maramdaman. Kaya ba wala ka ng balak na hiwalayan siya? Wala naman ako sinasabing ganun. Ang ibig ko sabihin, hindi ganun kadali na hiwalayan siya gaya ng gusto mo. Isipin mo naman yung pinagsamahan natin. 22 years, Bart! Sasayangin mo lang yan para sa Angelica na yon. Wala naman kayong anak kaya wala kang responsibilidad sa kanya. Mas matagal mo akong nakasama. Isipin mo naman yun. Alam ko naman lahat ng yan at hindi ko rin nakakalimutan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal na mahal pa rin kita. Pero hindi pwedeng dalawa kaming mahal mo. Hindi pwedeng dalawa kami na inuuwian mo. Naiintindihan mo ba? Kaya darating pa rin ang araw na kakailanganin mong pumili sa amin. At alam mong hindi ako papayag na hindi kami yun. Kayo pa rin ang pipiliin ko, alam mo yun. Pero hindi ko pwedeng gawin yan ngayon kasi hindi pa nakakatapos yung mga anak natin. Ano ibig mong sabihin? Makikipagrelasyon ka sa ibang babaeng yun sa loob ng maraming taon? Sa gusto mong mangyari, imposibleng hindi ka makabuo ng pamilya sa kabit mo. Tapos kakalimutan mo na kami kasi may bago ka na. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na talaga sa akin kasi maghahanap na rin ako ng iba. Mahal, huwag ka namang ganyan. Mahal na mahal kita. Huwag mo naman ako ipagpalit sa iba. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin niya sa akin samantalang ikaw yung naunang mga liwa. Usa siyang dumating. Hindi ko siya hinahanap kaya ibang kaso yun. Ah, ganon. Kaya tuwing may bagong darating, tatanggapin mo na lang. Si Angelica lang yung babae ko, okay? Wala nang iba. Dapat ba akong matuwa na wala nang iba? Lintik naman, Bart. Nagpapakamartir na nga ako rito para lang magmukha pa rin buo yung pamilya natin at hindi masira yung imahe mo. Tapos ganyan pa yung maririnig ko mula sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala kang kayo pa rin ang pipiliin ko? Anakan mo ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Wala na akong pakialam kahit magsama kayo ni Angelica. Sige, payag na ako. Pagka-uwi ko ng Pilipinas, sisiguraduhin ko na magkakaanak ulit tayo. Tungkol naman sa sustento, kailangan mo ring dagdagan yon at hindi ka pwedeng pumalya. Wala tayong magiging problema pagdating sa sustento. Hindi ako magkukulang sa inyo. Mabuti kung ganun. Pero sana, wag mo na akong pilitin makapag-hiwalay kay Angelica. Hihiwalayan ko siya kapag natapos na yung mga anak natin sa pag-aaral. Pero sa ngayon, magiging patas ako sa inyo. Papa Dudut, batid ko na napakatanga ko sa naging desisyon ko. Pero handa na ako noong magpakababa para lamang hindi kami maghiwalay ni Bart. Hindi lang dahil mahal na mahal ko pa rin siya kundi dahil hindi ko kayang makita na pinagtatawanan ako ng ibang tao. Sa dahilang ipinagpalit ako ng asawa ko sa ibang babae sa kabila ng 22 years naming pagsasama. Kumapit pa rin ako sa relasyon namin dahil alam kong may nararamdaman pa sa akin si Bart. Yun na lamang kasi ang pinangahawakan ko, Papa Dudut. Binantaan ko lang siya na maghahanap din ako ng iba pero ang totoo ay hindi ko naman po talaga kayang gawin yon. Pero kung gugustuhin ko lang ay hindi naman po ako mahihirapan. Hindi naman sa pagyayabang ay madali lamang sa akin na magkaroon ng bagong partner. May nanliligaw po kasi sa akin noon. Navy po siya at may kaya sa buhay.
Pero dahil loyal ako sa asawa ko ay hindi ko siya in-entertain. Papa Dudut, dahil pinagbigyan ako ni Bart sa kagustuhan kong magkaroon ulit ng anak, ay nagpakamartir na naman ako sa kanya. Sa pagkakataong yon ay mas naging malala pa dahil kahit nakauwi na siya ng Pilipinas ay pinapayagan ko pa siyang lumuwas ng Maynila para magkasama sila ni Angelica. Nang malaman ni nanay ang tungkol doon ay halos magwala siya sa sobrang galit at sinabihan si Bart na huwag magpapakita sa kanya. Hindi rin nagustuhan ni nanay ang ginawa ko pero dahil sa pagmamahal niya sa akin bilang anak ay dinamayan pa rin niya ako sa mga kagagahan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nabuntis ako ni Bart bago siya bumalik sa Brunei. Nakumpirma ko yon matapos kong mag-PT at magpatingin sa OB. Nagpa siya akong hindi na muna sabihin sa asawa ko ang tungkol doon hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan ko. Naunang makaalam si nanay at ang mga anak ko pero sinabihan ko sila na huwag munang babanggitin kay Bart. Akala naman ng mga anak ko ay ginawa ko yon para isorpresa ang tatay nila kaya na-excite pa sila nang sabihin ko yon. Ang hindi nila alam ay plano kong gamitin ang pagbubuntis ko para makasama na talaga ng pagmatagalan ng asawa ko. Sa madaling salita ay gusto ko na siyang pauwiin ng mga panahong yon. Akala ko kasi noon kapag naibigay na sa akin ni Bart ang gusto ko ay makakampante na rin ako. Pero tuwing naiisip kong mas madalas silang magkasama ni Angelica ay nagngingit-ngit ang kalooban ko, Papa Dudut. Parang gusto ko na lamang bawiin si Bart at pilitin ng makipaghiwalay sa kabit niya. Sa 7 buwan ng pagbubuntis ko ay saka pa lang ako nagpasyang sabihin kay Bart ang tungkol doon. Excited pa naman akong ibalita yon sa kanya pero naunahan kaagad niya ako sa ibabalita niya, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Tama ba yung narinig ko? Buntis si Angelica? Oo, mahal. Kahapon ko lang nalaman. 3 buwan na raw. Hindi siya pwede mabuntis! Alam ko magagalit ka pero mahal, nandito na to eh. Hindi naman kaya ng konsensya ko kung ipalalaglag namin yung bata. Saka gusto na rin ni Angelica na magkaanak na kami. Tapos ano? Kasal na yung susunod niyang hihilingin sa'yo. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan. Ay, ganun na nga yung gusto niya mangyari. Gusto niya na magpakasal kami. Hindi ako papayag. Alam ko, hindi naman ako magpapakasal sa kanya. Pwede naman ako magdahilan na lang sa kanya na hindi basta-basta ang proseso ng annulment. Kung sasabihin mo yan sa kanya, parang pinaaasa mo pa siya. Ipakausap mo siya sa akin. Baka kailangan mo na ipamukha sa kanya kung anong lugar niya sa buhay mo. Hindi naman mangyayari yun eh. Sinabi mo rin sa akin noon na kami yung pipiliin mo, pero anong ginawa mo, ha? Binigyan mo pa siya ng dahilan para itali ka niya. Binuntis mo pa. Huwag ka na magalit, please. May usapan naman tayo, di ba? Nabubuntisin kita para magkaroon ka na ulit ng aalagaan. Hayaan mo pagbalik ko. Malapit na akong manganak, Bart. Anong ibig mo sabihin? Buntis ka rin? May mga anak bang hindi buntis? Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kasi gusto ka naming isorpresa ng mga bata. Pero wala eh. Sa ganitong pagkakataon mo pa nalaman, inunahan mo ko kaagad ng balitang na buntis mo na yung kabit mo. Pasensya ka na. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang ano, may gagawin ka ba para mapasaya ko ngayon? Ano bang gusto mo, mahal? Hiwalayin mo si Angelica. Pero… Wala nang pero. Ang tagal ko nang nagtiis na may kahati sa'yo. Hiwalayan mo siya kung gusto mo pang makasama yung bago nating anak. Pwede bang saka na lang kapag nanganak na siya? Baka kasi kung ano pa maisipan niyang gawin kapag ngayon pa ako nakipaghiwalay sa kanya. Kawawa naman kung madadamay pa yung inosenteng bata. Siguraduhin mo lang natutuparin mo na yan, Bart. Kasi kung hindi, mapipilitan talaga ako na ilayo sa'yo tong anak mo. Pangako, totoo na to. Kamusta pala yung baby natin? Nakakapagpa-check up ka ba? Sinong kasama mo sa pagpunta sa doktor? Si nanay. Siya naman talaga nag-aasikaso sa akin noon pa. Kunwari ka pang hindi mo alam. Pasensya ka na kung wala na naman ako sa tabi mo. Sanay na ako. Kaya hindi mo na kailangang humingi ng pasensya. Lalaki ba yung anak natin? Oo. Talaga? May naisip ka na ba ipapangalan sa kanya? Wala pa.
Pwede bang ako na lang magpangalan sa kanya? Hindi mo na kailangang hilingin sa akin yan kasi ikaw naman yung ama nitong dinadala ko. Sige, mag-iisip ako na ipapangalan sa bunso natin. Sana pag-isipan mo rin yung pag-uwi mo rito sa panganganak ko. Mahal, alam mo naman na hindi ako basta-basta makakauwi, hindi ba? Baka naman ayaw mo lang talaga. Yan ka na naman eh. Basta, titingnan ko. Pero kung sakaling hindi ako makakauwi, pahingi ako ng mga picture ni baby pagkapanganak mo sa kanya. Kahit yun lang, mahal. Papadudot, alam naman ni Angelica na kasal kami ni Bart pero hindi ko maintindihan kung bakit hinihiling pa niya na pakasalan siya ng asawa ko. Pero kahit na ano pang gawin niya ay hindi ako papayag na maghiwalay kami ni Bart. Pinangahawakan ko ang kasal namin at malaki ang laban ko hanggat hindi pa ako hinihiwalayan ng asawa ko. Sa galit ko noon ay gumawa ako ng paraan para makausap si Angelica. Dahil pareho lang naman kaming nasa Pilipinas, kung tutuusin ay pwede ko siyang puntahan pero dahil malaki na ang tiyan ko ay may hirapan na akong magbiyahe. Nagkaroon kami ni Angelica ng mainit na sagutan. Hindi ako nagpatalo sa kanya dahil ako ang legal at ipinamukha kong kabit lamang siya ng asawa ko. Doon na siya nagwala at aksidente niyang nasaktan ang sarili niya. Papadudot sa kasamaang palad ay nakunan po si Angelica. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyaring yon sa kanya at aaminin ko na naawa ako sa kanya dahil sa mga nangyari. Pero medyo nakahinga rin ako ng maluwag dahil wala na siyang hahabulin sa asawa ko. Papadudod sa pagkawala ng ipinagbubuntis ni Angelica, akala ko noon ay tuluyan na siyang hihiwalayan ni Bart. Pero hindi po ganon ang nangyari. Anong sinabi ko sa'yo? Nung una pa lang, sinabihan na kitang niloloko ka ng asawa mo pero ayaw mo maniwala. Ipinagtatanggol mo pa siya. O tapos ngayon ano? Ginawa ka lang niyang tanga. Oo na po, Nay. Tanga na ako kung tanga pero mahal na mahal ko po si Bart. Ama pa rin siya ng mga anak ko. Ama siya ng batang nasa sinapupunan ko ngayon. Kaya hindi ako papayag na maghihiwalay kami dahil sa Angelica na yun. Ako lang dapat yung mahal niya, Nay. Ako lang. Kahit hindi ka pumayag na maghiwalay kayo, kung hindi ka na kayang panindigan ng asawa mo, wala na ring silbi ang pagpapakamartir mo. Ano bang kailangan kong gawin para matauhan ka? Masyado mo nang ibinabal ang sarili mo para lang sa isang manlolokong asawa? Pero Nay, kahit naman niloko niya ako, hindi pa rin niya kami pinabayaan. Mahal niya pa rin ako. Tanga! Hindi na pagmamahal yung ginagawa niya sa'yo. Pinaglalaroan ka na lang ni Bart. Alam ko po, Nay. Alam ko po. Pero tiniis ko na ang lahat para sa mga bata. Ayoko malaman nila na hindi na kami maayos ng papa nila. Ayoko ring malaman na may ibang babae si Bart kasi baka mawala yung respeto nila sa kanya. Narinig mo ba yung sarili mo? Helen naman! Kaya ka biniyayaan ng utak para gamitin mo sa mga desisyon mo sa buhay at hindi para magpakatanga lang sa isang lalaki. Kung ako yung mga anak mo, kapag nalaman kong ganyan kakamartir, baka mawalan na rin ako ng respeto sa'yo. Hindi na kasi pagmamahal ang tawag sa ginagawa mo. Isang malaking kagagahan. Naiintindihan mo ba? Pero Nay, wala kasi kayo sa posisyon ko kaya nasasabi niyo yan. Hindi ko gugustuhin malagay sa posisyon mo. At kung sakali man, hindi ko hahayaan yung asawa ko na mga bet habang kasal pa kami. May anak din naman po kayo. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Alam ko, pero matino yung tatay mo. At ikaw, malalaki na yung mga anak mo. Hindi na sila mga paslet na hindi pa kaya umunawa ng sitwasyon. Kung sasabihin mo sa kanila yung totoo, hindi mo na kailangan magtiis sa asawa mo. Kung hihiwalayan ko siya, mas mapapadali lang sa kanilang lahat. Ayoko siyang hiwalayan, hindi lang dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil ayoko maging masaya sila ng kabit niya. Hinding-hindi ko ibibigay yung gusto nila, Nay. Niloko na nga nila ako, tapos bibigyan ko pa sila ng dahilan para maging masayang pamilya. Kahit anong pilit ng babaeng yun na makuha yung asawa ko, latak pa rin lahat ng mapupunta sa kanya kasi ako yung legal na asawa.
Hindi naman tatagal yung pagsasama nila kung hindi mo hinayaan. Imbis na kastiguhin mo yung asawa mo, nagpabuntis ka pa ulit. Paano kung tuluyan ka na niyang iwan, ha? Sino nga ako sa bata? Hindi niya po gagawin yun. Kahit nagawa niya mga bet, mahal na mahal pa rin niya yung mga bata. Baka naman sila na lang talaga yung habol sa'yo ng asawa mo. Pero ang totoo, kating-kati na siyang hiwalayan ka at natatakot lang siya sa pwede mong gawin. Uulitin ko, Nay. Mahal ako ng asawa ko, kaya huwag niyo nang ipilit yung sinasabi niyo. Sige, bahala ka sa gusto mong isipin. Total, sarado naman yung isip mo. Lahat ng sasabihin ko, hindi mo rin naman tatanggapin. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ko siya hihiwalayan. Papadudot sa kabila ng mga nangyari kay Angelica ay nakumpirma kong nagsasama pa rin sila ni Bart at wala talaga siyang balak na hiwalayan nito. Hindi nga nagtagal ay hiniling na rin niya papadudot na maghiwalay kami. Tama si nanay. Mga bata na lang talaga ang habol sa akin ng asawa ko. Nangako naman siya na hindi siya magkukulang sa suporta niya sa mga bata. Lalo na sa batang nasa sinapupunan ko sa ngayon. Humihiling siya ng annulment at willing daw gumastos si Angelica para doon. Pero hindi ako pumayag. Hinayaan ko silang magsama gaya ng gusto nila pero hindi ko hinayaang mawala sa akin ang titulo bilang legal na asawa. Batid kong mas lalo ko lang ginagawang komplikado ang sitwasyon namin. Pero ayoko magmukhang talunan kay Angelica. Kaya nangako ako na hanggat nabubuhay ako ay mananatili pa rin siyang kabit ng asawa ko. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ng mga anak ko na sira na ang relasyon namin ng tatay nila. Kaya gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito para makahingi ng payo sa mga tagapakinig ng inyong programa, Papa Dudut. Kung dapat ko pa bang sabihin sa mga anak ko na gusto ko nang makipaghiwalay or gusto nang makipaghiwalay sa akin ng papa nila. At kung tama ba na hindi ko hiwalayan si Bart kahit desidido na siyang sumama sa kabit niyang si Angelica. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna, Papa Dudut, ang kwentong ibabahagi ko at maraming salamat po sa pagbabahagi nito, Papa Dudut. At gayon din sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. God bless and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Helen. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.